walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So naidlip ako ng mga 10 minutes kasi nga sobrang pagod ko kanina. So marami akong ginawa. Naglinis ng bahay, naglinis ng banyo, nagpalit ng sapin sa kama, naglaba. Pagkatapos ayun, nag-general cleaning nga ako. Tapos syempre, nag-exercise din ako nung hapon, mga 5. So, yun, pumunta ako ng park, tumakbo ako ng bonggang-bongga. Actually, nakatakbo naman ako. Siguro, ang ginawa ko, lakad muna ako ng siguro mga 10 times sa oval. Ayun. Pagkatapos, tumakbo ako ng kalahati ng oval. Kasi parang, syempre, ayoko na magperasahin yung tuhod ko. Tapos hanggang sa parang naramdaman ko na okay naman. So tumakbo ako ng isang oval. Ganon. To, sabi ko, ay bongga. So syempre gusto ko parang na-stretch yung yung binti ko. Tapos ayun, pinagpawisan ng bonggang-bongga. So feel good, di ba? So syempre kailangan talaga natin ingatan ang ating mga health dahil ito ang ating kayamanan. Kapag malusog ka, syempre mas marami pa tayong magagawa. Kaya habang may pagkakataon tayo na alam mo yon, pwedeng mag-exercise or pwedeng gumalaw-galaw. So galaw-galaw para hindi may stroke, ganon. Kasi mahirap naman yung lagi ka lang nakaupo. Kailangan talaga kilos-kilos para alam mo yon, syempre maging healthy ang ating body. So ako kasi medyo maarte kasi yung katawan ko ay mabagal kumilos. Kaya sinasanay ko ngayon na, alam mo yon, dapat mabilis saka exercise. Tapos, ginagawa ko din daily routine, yung paglalakad ko sa umaga. Kasi nagmo-motorcycle ako. Naglalakad na lang ako from here going to, doon sa kanto namin. Para, alam mo yun, doon palang exercise na 1,000 step din yan. O, di ba? Every morning. So, maganda siya. So, isa yan sa mga ginagawa ko. Tapos pag uuwi ako sa hapon, nilalakad ko na rin siya. Kaysa naman nagmo-motor sa nakatipid pa ako, na-exercise pa ako. Tapos syempre sa school, wala namang ginawa doon kundi tumayo, lumakad, lakad tayo, o ganon. Kaya feel good, ang better yon para sa akin. And then siguro gagawin ko yung daily routine talaga na exercise, siguro 3 times a week. Para, alam mo yon, medyo maging good feeling naman ang ating body. Diba? So, yon ang bongga. Kagabi nga ito nga, naganap nga yung Miss World. Diyos ko, naloka ako dyan. Actually, natulog ako ng mga 9 or 8. Tapos, nagising ako ng around, 9:30. So, ayun na, pinanood ko na yung Miss World. Wala si Gwen sa top 10. So, pinatay ko na. So, sabi ko, bukas na lang uli ko continue. Matulog na lang ako kasi naman magpuyat pa ako dito sa Miss World na to. So, yun. So, gumising ako kanina ng maaga, mga 5:30. So, pinanood ko siya. So, yun. Okay naman. Natuwa naman ako kasi mas maganda. Alam mo yon, habang naglilinis-linis ka. So, ayun na, sinisimulan mo na siyang manood. Kaya, ang bongga-bongga talaga ng Miss World. So, na-enjoy ko siya ng todo-todo. So, maganda yung nanalo sa Czech Republic. Gusto ko yung beauty na meron siya. Gusto ko na yung eksena niya. Tapos, mas maganda siya kaysa sa nakaraang taon. Gusto ko yung beauty. Grabe, no, Miss World, no, Barbihan talaga ang labanan. Kailangan ganun ka kadyosa para manalo ka ng Miss World. Pero syempre, ang tanong ng lahat, bakit nga ba ang Pilipinas ay hirap manalo sa Miss World? So, yun. Syempre, naloka ako. Alam niyo sa totoo lang, oo nga, no. Siguro dahil lang sa ang mga pinapadala natin ay hindi sila ganon ka beauty with the purpose. So, isa yun sa mga nakikita kong dahilan. Yes, magaganda yung mga kandidata natin, very beautiful naman, kaya lang kasi kulang talaga sila doon sa tinatawag na beauty with the purpose. Napaka-importante kasi sa beauty queen natin na dapat talaga yung ginagawa nila as a title holder, ayun talaga dapat yung ginagawa nila. Katulad na lang halimbawa, si
si Gwen. So, I think meron naman siyang advocacy, kaya lang siguro hindi lang ganun kalalim, di ba? And then, dapat yung organization natin sa Pilipinas, isa to sa mga tututukan, yung mga nagiging winner. Dapat meron silang mga project na ginagawa, may mga activity silang ginagawa. Kaso kasi ang problema kasi sa Miss World Philippines, after nila manalo, wala naman tayong nakikitang eksena o ganap sa kanila, di ba? Parang nananahimik na yung mga reyna. Mararamdaman na lang natin sila kapag aalis na sila, pupunta na sila doon sa pageant. Ayun yung mga isang nagiging problema. Parang feeling ko yung organization, yung national director ng Pilipinas mula doon sa Miss World Philippines, I think kulang sila sa mga ganap. And then, kaya pag pumupunta tayo doon sa international pageant, parang wala tayong maipakita ng ganong kalalim na advocacy kasi wala naman silang ginawa. So, better talaga na ang organization ang dapat gumalaw para sa kanilang reyna. So, magkaroon dapat ng mga activity or event para at least nananalo. Mas maganda pa nga yun dati kay Cory Quirino kasi malayo nararating ng kandidata natin eh. Lalo na ngayon, medyo mahirap ang format ng Miss World kasi kung iisipin mo, ang format nila, ang hirap talagang manalo kung hindi ganun kalalim yung advocacy mo. Hindi ka nila talaga papansinin. And then, maraming magagaling kasi sobrang dami din ng kandidata na lumalahok dito. Ayun yung mga nakikita kong problema sa laban natin dyan sa Miss World. And then, hindi ko naman siya matawag na cooking show kasi hindi naman siya cooking show. Talagang kulang talaga din yung galaw ng kandidata natin. Kahit sabihin pa natin, pumasok naman siya sa head-to-head challenge nakipagsabayan naman siya sa ibang kandidata, but it's not enough para masabi natin na ang kandidata natin ay pak na para sa pageant na sinalihan niya. So, ayun yung nakikita kong problema. So, ang problema dito, I think kailangan magsimula doon sa organization sa Pilipinas para makapaggawa sila ng magandang advocacy na ipapakita nila sa Miss World. Ganon. Kaya talaga ang the best talaga na humawak ng Miss World si Cory Quirino. Sabing gano'n, ibalik na lang daw sa Binibining Pilipinas. I don't think so. Kahit ang Binibining Pilipinas noon, hindi tayo pumapalo ng bonggang-bongga sa Miss World. Actually, nung mga panahon na medyo okay sila. Mafi Yunon, Carla Bautista, okay yon. Pero I think yung kay maganda yung kay Cory Quirino kasi nakapagpanalo siya ng Miss World. Saka mahigpit siya sa girls. Alam niya talaga kung ano ang dapat gawin ng girls. Dapat to talaga i-train, dapat magbigay ng magandang advocacy. So pumapalo, tingnan mo, si Cory Quirino sa maigsing reigning na hawak niya ang Miss World Philippines na kapag siya ng mga runners-up or mga semifinals, tapos meron siyang first runner-up, tapos meron siyang top 5, tapos meron siyang title holder. So maganda yung naging status natin nung hawak ni Cory Quirino ang Miss World Philippines. Kaya sabi ko nga, sana bumalik to kay Cory Quirino kasi parang feeling ko much better talaga na siya talaga ang humawak. Dahil ngayon, Diyos ko, walang nangyayari. Parang walang ganap talaga yung mga girls. Parang hirap na hirap tayo na maka-eksena dito sa Miss World. Imaginein mo, napakaswerte na natin na makarating sa top 40, hindi pa natin nakuha. Di ba, top 40 na ngayong pinag-uusapan dito, tapos hindi pa natin siya narating. So, doon naman sa nagtatanong, masusundan ba si Megang Yang bilang Miss World? To be honest, hanggat hindi talaga kumikilos ang national director para sa kandidata natin sa Miss World, hindi tayo mananalo ng Miss World hanggat hindi sila nagpapadala ng girls na beauty with the purpose talaga. Yung sasabihin mo na ang advocacy nito ay sincere at taos doon sa puso ng kandidata yung ginagawa niya na gusto niyang ipakita. Dahil ang Miss World, hindi naman ang gusto nila ay maging popular lang yung girls. Ang gusto nila yung sincere talaga na alam mo tutulong sa organization nila, hindi lang pang isang taon kundi habang nandiyan ang Miss World. At nakita naman natin yung mga queens naman ng mga Miss World na hanggang ngayon nakasuporta pa rin sila dyan sa Miss World. So yun yung importante. Kaya medyo nakakaloka talaga, di ba? So laban lang.
kailangan lang natin siguro talaga na i-level up yung Miss World Philippines para mas makakuha tayo ng kandidata na mas swak at mas palaban para sa laban niya sa Miss World. So, yan! Kayo guys, ano ba guys ang nakikita ninyo nagiging problema natin sa Miss World? Tingin ba ninyo darating ba yung panahon na mananalo din tayo? Ang problema ba ay nasa national director ba ng Miss World Philippines, or ano ba ang nakikita nyong mali? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So, ganon guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.